smooth, and all flesh will see salvation of God. Verse 7, so he began saying to the crowds who were going out to be baptized by him, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come. Therefore bear fruits in keeping with repentance, and do not begin to say to yourselves, we have Abraham for our father. For I say to you that from these stones God is able to raise up children to Abraham. Verse 9, indeed, the axe is already laid at the root of the trees. So every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Verse 10, and the crowds were questioning him, saying, then what shall we do? And he would answer and say to them, the man who has two tunics is to share with him who has none, and he who has food is to do likewise. And some tax collectors also came to be baptized, and they said to him, teacher, what shall we do? And he said to them, collect no more than what you have been ordered to. Some soldiers were questioning him, saying, and what about us? What shall we do? And he said to them, do not take money from anyone by force, or accuse anyone falsely, and be content with your wages. 15, now while the people were in the state of expectation, and all were wondering in their hearts about John, as whether he was the Christ, John answered and said to them all, as for me, I baptize you with water, but one is coming who is mightier than I, and I am not fit to untie the thong of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand to thoroughly clear his threshing floor, and to gather the wheat into his barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. 18, so with many other exhortation he preached the gospel to the people. But when Herod the tetrarch was reprimanded by him because of Herodias, his brother's wife, and because of all the wicked things which Herod had done, verse 20, he had also added this to them all, he locked John up in prison. Pagpalain po ang pagbabasa ng banal na salita ng atin pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay mag-aral ng iyong salita. Salamat dahil once again, we'll be reminded, Panginoon, about the message of repentance. We believe na ito pong mensahe na to ay hindi lamang para sa mga taong unbelieving, sa mga taong hindi pa kumikilala sa iyo, taong namumuhay pa sa pagkakasala. Ganon din, Panginoon, para sa amin, O Diyos, na naglilingkod sa iyo, tumanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. We're still in the process of repentance, Panginoon. Nawa, matutunan namin ito sa tulong nga po, Panginoon, ng iyong banal na salita at kung paano po ito pinresent sa amin, Panginoon, ni John sa pamagitan po ng sulat ni Dr. Luke. Sa iyo po ang papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, tulad po ng sabi ko, ang title po ng pag-uusapan natin ngayong umaga is The Call to Repentance. So, marahil nagtataka tayo, repentance na naman, Pastor, evangelism activity ba yung gagawin natin ngayon? Mamayang gabi pa naman yung evangelism, di pa pwedeng i-reserve na lang natin yung mensahe na yan para doon mamaya sa mga attend sa ating evangelistic activity. No? Bago po natin sabihin itong bagay na to, tingnan po natin, dito po sa atin pong binasang teksto, yung audience po ni John the Baptist, ay sino po? Mga Hudyo, mga Israelita, yung mga claimants na sinasabi nila na sila yung people of God, no? So, kaya po mga kapatid, atin pong tatandaan itong bagay na ito, na yung mensahe po ng repentance is not just for those unbelieving people or unbelievers, pero ito po ay para sa lahat, no? Tayo man ay nakatawid na, nag-crossover na from darkness to life, ang mensahe na to ay para rin po sa atin, no? Remember po itong katotohanan na ito, that repentance is only the beginning of Christian life. Ulitin ko po yung sinabi ko, repentance is not only the beginning of Christian life, it is the ongoing pattern of Christian life. So tayo po ay, we're just justified, we are justified, yes, but we are not yet glorified. No, malinaw po yan. We're still in human flesh and we can still commit sin. Tingnan niyo po yung katabi niyo, mukha na po bang anghel? Subukan yung hawakan kung tumatagos kayo. Pero siyang siguradong bagay ako, tayo po ay nasa katawang lupa pa. Subukan niyo pong ganunin yung katawan niyo. Sige, may lalabas diyan lupa.
Yan, sige, ganunin nyo. Yung iba dyan, itim, iba puti. Yan, depende sa pagkahilod mamaya, kanina, no, nung naligo tayo. Pero one thing is sure, lahat po tayo ay hindi pa glorified body, so we can still commit sin, pero nawa sa tulong at habag ng atin pong Panginoon, and through the process of repentance, tayo po ay makalapit doon sa biyaya ng atin pong Panginoon para sa atin, no? And those who are still wandering in the darkness, doon sa mga tao na hindi pa rin po kumikilala sa atin pong Panginoon until this time, ito pong mensahe na to ay para sa inyo rin po, no? At kung titingnan po natin dito sa teksto natin pong binasa, yung mensahe po is very simple, no? Sabi po dito, if we are to rightly receive the gospel, kung atin pong tatanggapin ng tama yung mensahe ng kaligtasan, we must understand yung atin pong kasalanan. Hindi pwede na tatanggapin mo lang yung kaligtasan, hindi pwede na ikaw ay tatawid lang doon sa dating mong buhay, tapos pupunta ka doon sa pamilya ng atin pong Panginoon, tapos sasabihin mo, hindi natin pwedeng pag-usapan yung kasalanan ko. Dapat kaligtasan lang. Hindi po ganun yon. Hindi po ubra yung bagay na yon. So nakita po natin yon dito sa atin pong teksto, no? Malinaw pong pinakita sa atin ng atin pong teksto na ang Diyos ay hinahanda yung mga makasalanan to receive yung gospel ng atin pong Panginoon by granting them repentance. No? So remember po natin na yung gospel message or yung mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan or mabuting balita ay patungkol po una sa repentance and salvation of humanity. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung bagay na yon. No? So punta po tayo doon sa atin pong punto. Nalinaw na natin na itong mensahe na to ay para sa lahat, no? So una pong punto na makikita po natin dito in verse 1 to verse 2 nung atin pong teksto ay pinakita po dito ay pinresent po dito ni Dr. Luke, which is yung author nga po ng sumulat o yung sumulat, no, writer noong atin pong teksto, ay pinresent niya po dito yung setting noong pagdating ng Messiah, no? Or prior doon sa pagdating ng atin pong tagapagligtas. At makikita po natin dito kung paano po yung tinatawag nating preparation for repentance ay inihayag nito pong si John the Baptist. At let's take closer look dito po sa verse 1 to 2. Dito po makikita natin na inilista, nabulol pa nga po ako, tagal ko pong pinractice kagabi nung tetrarch na yan. Tapos pinakinggan ko pa yung mensahe kanina ni R.C. Sproul kung paano niya binabanggit yung tetrarch. Yan, nabubulol pa rin ako, no? So, nilista po dito ni Luke yung 7 pangalan, isang emperor, isang governor, 3 tetrarchs, at 2 high priest. Marahil nagtatanong tayo, bakit may 2 high priest dito sa panahon ng atin pong Panginoong Hesus? So, meron pong history yan, no? Dahil ito pong si Caiaphas ay appointed po yan ng Roman Empire kasi si Annas ay ayaw ng Roman government. Pero ito pong Jewish people, kinikilala pa rin nila si Annas as their high priest. So during the time na to, nitong atin pong context ay 2 yung tinuturing nilang high priest during that time. At bakit ipinakita sa atin ni Luke ito pong napakamakakapangyarihang tao na to? Nagsimula siya sa Emperor Tiberius, sa mga governor, sa mga tetrarch. Pag sinabi nating tetrarchs, ano po yan? Parang governor yan sa mga provinces na sakop ng Romano, no? At 2 high priest, lahat sila ay may mga katungkulan. Ang gusto bang palabasin dito ni Luke ay ito ay setting na kung saan ipinapakita yung glory ng mga tao na to? Hindi po. It's not a setting of glory, but ang gusto pong sabihin dito ni Luke ay kung gaano ka-hopeless yung mundo during that time. That even though na napakaraming tao na nasa katungkulan, may kapangyarihan, at lahat sila ay parang untouchable, lahat sila ay kayang gawin kahit anumang gawin nila, very powerful, still napaka-hopeless po noong katayuan ng mundo during this time. Hopeless, bakit? Kasi it is controlled and manipulated. Dito, nitong mga tao na to, makapangyarihan, matatalino, mayayaman, siguro yung kanilang bank account ay napakadaming zero, no? But full of corrupted mind. Sounds familiar po ba, mga kapatid? Si Tiberius, kung atin pong titingnan yung pag-aaral,
Si Tiberius po ay isang Roman emperor. Siya po ay sa kanya pong stay as Roman emperor, siya po ay na-quote na isang wicked emperor. No, the way kung paano siya naging emperor is napaka wicked din, no? Yung paraan kung paano niya nakuha yung kapangyarihan. Si Pilate, si Pontius Pilato, kilala natin siya marahil sa istorya na naghugas kamay sa atin pong Panginoong Hesus nung siya ay pinako. It was also a cruel governor during that time. Yung Herods, 3 Herods po yung binanggit dito, magkakapatid, no? Yung mga Herods is appointed po yan ng Roman government. Hindi sila mula sa lahi ni Judah na dapat ang sabi sa covenant, ang lahat ng mga magiging hari dapat ng Israel ay mula sa lahi ni Judah. Ngunit ito pong Herods ay appointed nitong mga Roman Empire. But still, no, binigyan sila ng kapangyarihan sa sobrang hold nila dun sa kapangyarihan, ayaw na nilang iwan yung kanilang kapangyarihan. No, at the point na sila ay, sabi nga po dito, they practicing immoral practices or things, no? Mababasa natin yan dun sa dulo, particular ito nga pong si King Herod, no? Si Annas at si Caiaphas na parehas pong religious leader, kinikilala ng bayan ng Israel. Similarly, kapag tiningnan mo sila sa labas, ay napakaganda ng kanilang mga kasuotan. Talagang sila ay karespeto. Kung titingnan natin yung kaloob-looban ng sistema na kanilang pinamumunuan, meron po silang tinatawag na mafia inside the temple. Ninanakawan nila ang templo ng Diyos. Kung alam niyo po yung istorya about doon sa korban, yan ay pinaliwanag ng ating pong Panginoong Hesus. Ito pong mga tao na to, exactly, they represent the totality noong human power. Kung ano yung kapangyarihan or up to what extent yung kapangyarihan ng isang tao. No, both political and religious. So kung titingnan natin yung mundo during that time is napaka sama, seemingly itong mga political leaders ay walang justice kang makukuha. Itong mga leaders na dapat, religious leaders na dapat sila yung lumilingap doon sa tupa ng ating pong Panginoon ay hindi makikitaan ng pag-asa. So ano pong makikita natin dito? Though ganun yung setting. Nakikita niyo po yung setting natin during the time, no? Ako po ang nakita ko dito, though yung mundo during the time was in chaos, hopeless, halos walang pag-asa, napakadilim kung atin pong titingnan. God used this perfect moment to reveal His sovereign grace. Ito po yung pagkakataon na ipinakita ng atin pong Panginoon yung grasya sa buong mundo. Yung call to repentance, yung tao may pag-asang humingi ng kapatawaran doon sa kanilang kasalanan at yung tao ay mapapatawad. This is the perfect timing for the call to repentance. And the coming of Messiah happened during this time. Ito po yung pinaka-perfect moment ng pagdating nung tagapagligtas. And that shows yung sovereignty ng atin pong Panginoon and everything, no? Makikita rin po natin dito, meron pa pong ibang mga bagay na pinakita ng ating pong Panginoon dito sa pamagitan po ng sulat ni Dr. Luke, yung kanyang sovereignty, yung sovereignty ng ating pong Panginoon. Tingnan po natin, no? Dito po, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, doon sa verse 1 ay binanggit ni Luke 7 makapangyarihang mga pangalan, no? Na pwedeng gamitin ng atin pong Panginoon to overturn yung situation nito pong bayan ng Diyos, nito pong Israel, no, during that time. Na pwede niyang gamitin itong mga tao na to dahil sila ay makapangyarihan, pero dahil sila ay malakas, dahil sila ay parang isang salita lang nila, lahat makikinig, no? But still, ano pong nakita natin dito? God used someone who is not in power, who is not wealthy. Ano pong kanyang katayuan? Is living in the wilderness. Doon niya po pinahayag yung kanyang salita. Okay? We call that the divine commission ng atin pong Panginoon. Sabi po in verse 2b, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. No? Hindi doon sa templo, hindi doon sa palace, hindi doon sa governor's palace. No? Saan po dumating yung salita ng atin pong Panginoon? In the wilderness. And that's the sovereignty of God. He can use whoever He wants to. He can do everything out of His sovereign will. Seemingly impossible sa isip ng tao, pero pag kumilos yung sovereignty ng atin pong Panginoon, mapapahanga po tayo, no? And finally, God breaks yung 400 years of silence, no? Nagsalita muli ang Diyos sa bayan ng Israel. No, si John the Baptist po was considered as the last prophet ng Old Covenant period.
notice po natin dito, he chooses yung wilderness. Ano kayang ibig sabihin ito sa atin? Bakit yung tao na nandun sa wilderness? Bakit yung tao na nakatira doon sa wilderness? Sabi kanina nung aking pinakikinggan si R.C. Sproul, literal na nakatira sa wilderness, desert. Kung inyo pong titingnan yung mapa, yung paikot-ikot ang mga Israelites, 40, ilang taon po yon? 40 years paikot-ikot. That is literally na tinutukoy nilang wilderness, no? Doon nakatira si John the Baptist during this time before natawagin siya ng atin pong Panginoon, no? At doon sa lugar na yon, we consider that as place of testing, na kung saan susubukin ka talaga. Even yung atin pong Panginoon, no, before siya mag-start ng kanyang 3-year ministry, nandun siya sa wilderness, no? Doon siya tinukso ni Satanas ng 3 beses. Pero ano pong nangyari? Nagtagumpay naman po yung atin pong Panginoon, no? And this is also the place na kung saan ito pong bayan ng Diyos ay nag-wander for 40 years. No, ano makikita natin dito? God can bypass yung mga establishment. God can bypass yung lugar kung nasaan yung kinikilala ng mundo na pinakamataas na tao. So ano pong matututunan natin sa bagay na to, no? Sometimes yung atin pong Panginoon ay dinadala tayo doon sa mga wilderness ng ating buhay or deserts ng atin pong mga buhay. Para saan? Para magsalita po para sa atin. Strips away yung mga ingay sa kapaligiran, dinadala niya tayo doon sa lugar na kung saan nandun tayo mag-isa para mas marinig natin yung kanyang tinig. And we should cherish yung time na tayo po ay dinadala ng ating pong Panginoon doon sa wilderness ng ating pong buhay. Hindi ko alam kung tayo ay nasa wilderness ng buhay natin ngayon, or maybe the church, the COCM Church is now in the wilderness of our life. We just need to hear closely kung ano yung gusto sabihin ng ating Panginoon dito sa mga pagsubok natin pong pinagdadaanan. Pero one thing na nakita po natin dito, we should cherish itong time na to, na tayo po ay nasa desert ng ating pong buhay. Meron po akong dalawang bagay na nakita na ginagawa ng ating pong Panginoon when we are in the desert of our life. Una, God is empowering us. Tayo po ay charge ng atin pong Panginoon. Dahil yung atin pong tinitest yung atin pong pananampalataya sa Kanya. Tinitest kung sino ba talaga tayo. Ano ba talaga yung stand natin sa salita ng atin pong Panginoon. Pangalawa, God's preparing us to reveal yung kanyang great message. Just the same thing na nangyari po kay John the Baptist. Nandun siya sa wilderness and nung nandun siya, doon nagpahayag yung salita ng atin pong Panginoon. No? At ganun din sa atin pong Panginoong Jesus, preparation for doon sa kanyang 3-year ministry. At i-cherish po natin yung tulad po ng sabi ko sa inyo. No? At yung sovereignty ng atin pong Panginoon, makikita rin po natin dito sa atin pong teksto, ay nare-reveal kung paano niya po pinupulfill yung mga prophecy doon sa Old Covenant period. No? So, kung titingnan po natin, binanggit po dito ni ni Dr. Luke, no, kinote niya po dito, particular, yung Isaiah chapter 40, verse 3 to 5. No, kung atin pong babasahin dyan, meron dong part sa unang part ng Isaiah chapter 40 verse 3 na dinidescribe po yung someone who is some voice crying in the wilderness. No, ang dinidescribe po doon ay si John the Baptist. Sabi po doon, to prepare the way of the Lord. So, nung unang panahon po, kapag ang isang hari ay pupunta doon sa isang lugar, no? Kunyari pupunta siya doon sa bahay ng isang bibisitahin niya o kaya pupunta siya doon sa isang bayan, bago siya pumunta doon, meron nang uuna. Ang tawag po doon ay herald. At yung herald na yon ay piniprepare na po yung kanyang daan. Okay? So bago pa siya pumasok doon sa bahay, naglalatag na ng red carpet, lahat ay maayos na. Kailangan yung hari walang daang lubak na madaanan, yung mga valley, kung yung dadaanan niya ay bulubundukin, gagawin po nung herald, papatagin niya yun para may daanan yung hari. So yun yung ginagawa nun, para yung hari smooth yung kanyang pagdating. No? At yun po yung sinasabi dito sa prophecy po ng Isaiah chapter 40, na ginawa po mismo na-fulfill ng atin pong Panginoon sa pamagitan po ni John the Baptist. No? So he has prepared the way of the Messiah so that ito pong mga Jews, ito pong mga Israelita ay maging ready na tanggapin yung mensahe ng kaligtasan na sasabihin ng atin pong Panginoong Hesus. No? So we have two application na makikita po natin dito. Dalawang katotohanan na nakita ko po dito. Yan. The King is coming for His people. Darating po ang Diyos, dadating po ang Panginoong Hesus. No? Ang tanong, what is the state of the highway in your heart?
Sa atin po personally, ano kayang laman ng ating pong puso? Meron pang mga harang dyan na katulad ng mga pride. Ito ba ay may mga secret sin na meron tayo? Sabi po dyan, yung hari hindi tutuluyan kapag wala siyang dadaanan. Yung hari ay hindi pupunta kapag lubak-lubak. Kailangan maayos pag dumating yung hari. Ang ating pong Panginoong Jesus ay babalik muli. And we cannot receive Christ in the path na yung ating pong puso is blocked by self-righteousness. Pangalawang bagay na nakita ko po dito is the King is coming. And he surely will. No? Ang tanong, tayo bilang mga mananampalataya, tayo na nakakilala sa ating pong Panginoon, are we really preparing the way of the Lord? Sabi po dito, are we preparing yung puso ng mga tao na nakapaligid sa atin, yung mga tao na pinagkatiwala sa ating pong Panginoon? Dahil siguradong dadating ang Panginoong Isus. But many times na narinig natin sa mensahe dito sa pulpito na to, ang Panginoong Isus ay babalik pero hindi siya babalik bilang isang Misaya. Babalik po siya bilang isang hukom. Are we sharing the repentance to the people? Katulad ng ginawa nito ni John the Baptist. Are we living as ambassador of Christ? As a forerunner of the coming judge? No? Marami pong tao sa ating pong kapanahunan na ang gusto lang nilang marinig doon sa part ng salvation, as a part ng gospel ay yung salvation lang. Yung ticket lang papunta dun sa heaven, no? Pero pagdating dun sa part na sila ay pagsisisihin mo na sa kasalanan, kailangan mong tagalikuran yung ginagawa mo dati. Kung dati manginginom ka, wag mo nang gawin. Kung dati ganito ang ginagawa mo, wag nang gagawin. Hindi sila ready sa bagay na yon. And based sa akin pong experience, no, sa akin pong pag-share ng salita ng Panginoon, at marahil na-experience to, especially yung mga sumama sa SAM at mga nag-share talaga na matagal ng panahon sa kanila pong mga mahal sa buhay, na kapag tinanong natin yung isang tao, saan mo gustong pumunta? Anong sasagutin niya? Sa langit ba o sa impyerno? Anong sasagot nila? Langit. Lahat ng tao gustong pumunta sa langit. Lahat gustong maligtas. Ayaw mapunta doon sa kapahamakan. No? And then tatanungin mo kailangan mo mag-repent sa iyong kasalanan. Kailangan ganito ang gawin mo. Kailangan talikuran mo ang iyong pagkakasala. Anong gagawin nila? Teka, mabuti akong tao. Hindi naman ako, kaya nga sinabi ko sa langit ako pupunta kasi mabait ako eh. No? Kaya nga sinabi ko na doon ako darating. Doon ako, pag namatay ako, sigurado, doon ako sa glory ng Panginoon kasi wala akong ginagawang kasalanan. I'm good. O kaya naman sasabihin nila, wait, marami akong ginagawa, no? Hindi sila ready doon sa repentance. Kaya kailangan someone would tell them na kailangan nilang repentance. Maraming churches at maraming religious group po sa patimpong Panginoon offers the same thing. The way to heaven, quote and quote, pero without repentance. At dapat tayo bilang mga herald, bilang mga taga-prepare ng daan ng atin pong Panginoon, tulad ni John the Baptist, dapat ihanda po natin yung puso ng mga tao na to. Pangalawang punto po na makikita natin dito sa teksto, na pinakita po sa atin ni John the Baptist, marami sa atin takot mag-share ng repentance. Totoo ba? Ayaw nyo sabihin, sige nga, punta kayo sa bahay ng isang kakilala nyo, sabihin mo, lahi ng ulupong, magsisi ka na sa iyong kasalanan. O kaya, medyo gumagawa tayo ng mga palabok na salita at parang, sige, invite ko muna sa church, follow ko na yung repentance. No? Lahat sa tayo ay takot na mag-share, na sabihin doon sa tao na kakilala natin, kailangan mo ng kaligtasan at kailangan mo magsisi sa iyong mga kasalanan. No? Pero dito, makikita po natin kung paano po pinreach how boldly na pinreach ni John the Baptist yung message of repentance. Yan. So, paano po pinakita sa atin dito? No? Tandaan po natin, the true gospel teaches that repentance is the first step toward salvation. Kailangan yung tao humingi ng kapatawaran sa kanya pong mga kasalanan. At doon magiging daan ang kanya pong kaligtasan. And tulad po ni John the Baptist, sabi nila, John the Baptizer, no? Si John, muntik na siyang maging Zacarias, no? Zacarias the Baptizer. So sabi po ni John, we must confront ito pong mga tao na to about sa bagay na ito. Tulad po ng naging confrontation niya dito po sa verse 7b. Sabi niya po dyan, brood of vipers who warn you to flee from the wrath of to come. Medyo natatawa po ako nung binabasa ko to kasi titingnan niyo po yung ang tawag dito reference ay counterpart niya sa Matthew, ang pinapatungkulan po nito ay yung mga
Pharisees. Yan. May mga Pharisees nung time na magbabaptize na magbabautismo na si John the Baptist, ay meron ding mga Pariseo na lumalapit sa kanya. At sabi po ng mga nag-aaral, ito pong mga Pariseo yung pinatutungkulan niya, the teachers of the law, yung pinatutungkulan niya nitong mga lahi ng ulupong. Sinong nagsabi sa inyo na kailangan niyo magsisi sa inyong mga kasalanan? No? So, at bakit kaya sinabi to ni John the Baptist dito sa mga tao na to? Kasi nakita ni John the Baptist, no, yung hypocrisy itong mga tao nitong mga Pariseo. No, alam ni John the Baptist na yung gagawin nilang kung sila ay magpapabautismo kay John the Baptist is para lang to sa show off, or para lang ipakita na sila ay sa labas ay talagang sumusunod sa utos ng Panginoon, no? Pero sabi po doon, ang tawag nga dyan ni John the Baptist is offspring of snakes, very deceitful and deadly. Alam po ito ni John the Baptist during this time. Kaya yung response niya ay ganito, no? Alam niya na yung faith nitong mga to ay hindi totoo. And we must remember this, the true preaching confronts sin. No? So dito pinakita or inatake mismo ni John the Baptist yung sa layman's term na mas maintindihan natin ay yung kaplastikan nitong mga Pariseo, no? Na ang gusto lang nila is sumunod doon sa mga ritual, doon sa tradition, doon sa kagawian, pero hindi yung relationship. Pastor, bakit kinagawian? Kasi kung atin pong titingnan yung history, yung baptism, ang pinaka-punto po dyan is yung paliligo ng mga makasalanan na bago sila ay mag-convert. Ang tingin po ng mga Israelita sa mga hindi Hudyo ay makasalanan. No, kung ikaw ay magko-convert sa Judaism, kailangan mong dumaan do sa mga proseso. At isa sa mga proseso na 'yon, bago kayo mag-circumcise, isa po doon is yung kailangan maligo ka. Okay? Ibig sabihin pagpapakita ng paglilinis ng iyong mga kasalanan. No, ito yung ritual na sinasabi dito ni John the Baptist. At hindi yung totoong repentance yung gustong gawin nitong pong mga Pariseo, kundi ano lang, ritual lang na kanila pong nakasanayan. At ito po ang katotohanan, walang natala sa gospel, no? Sa apat na gospel na itong Pariseo ay natuloy na magpa-baptize dito po kay John the Baptist. At ito po yung katotohanan dapat nating makita dito, na that gospel offends sinner. Kaya hindi tayo magtaka na kapag sinira na sila sa bagay na ito, ay talagang na-offend sila, no? Because the message of gospel reveals the truth that we are sinners and we need to repent. Kung ating pong babasahin, sinabi ng ating pong Panginoon in John chapter 3 verse 19 to 20, ano pong sabi niya kay Nicodemus, no? Yung mga tao ayaw nila sa liwanag kasi nahahayag yung kanilang kasalanan, no? Kaya gusto nila doon lang magtago sa dilim na kung saan yung kanilang mga maruruming gawa ay ginagawa nila, no? And that is the same thing na nangyari dito sa mga Pariseo, dito rin sa mga taong ayaw tumanggap sa ating pong Panginoon. Dalawang bagay po ang makikita po natin dito sa ating pong punto na ito na pwede nating pagbulay-bulayan, pwede rin nating matutunan. Una, the gospel produces repentance. No? In Luke chapter 3, makita po natin dito malinaw na yung repentance ay hindi po nag-arise doon sa human initiative. Hindi po ito nagsimula na yung tao ay lumapit sa Diyos at sige, bautismuhan mo ko para ako ay magkaroon ng ng kapatawaran ng aking kasalanan. O hindi nagsimula na yung tao lumapit sa Diyos o yung mga Hudyo lumapit sa Diyos para humingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. It comes through what? The proclamation of God's Word. Nagsimula muna, ipinahayag ng Diyos sa buhay ni John the Baptist, and afterwards the Word of God came doon sa tao na kailangan nila mag-repent. At after nila mag-repent, doon sila nagkaroon ng desire, kailangan ko palang mag-repent, makasalanan pala ako. No? The gospel produces repentance. Meaning, kung ganon ang paraan ng salvation, someone should tell the sinners that they need to repent. Kailangan may magsabi sa kanila na kailangan nilang humingi ng kapatawaran. Because ang tendency, yung tao po ay hindi lalapit sa Diyos sa kanyang sariling will. That is a fact. No? Dahil sa likas natin, tayo ay makasalanan. Mas gusto natin magtampisaw doon sa kasalanan kaysa lumapit sa atin pong Panginoon. If God never initiated yung salvation ng tao, tayo ay nagtatampisaw pa rin hanggang ngayon sa mga makamundong mga bagay. Pangalawang bagay na nakita natin dito, salvation begins
with God's sovereign grace, no? Which leads us to see and confess that we are sinners. Dito po pinakita ni Dr. Luke that yung kaligtasan ay nagsimula hindi doon sa human awareness but saan? Doon sa sovereign action ng ating pong Panginoon. Meaning, yung Word of God ay nagsimula munang lumapit sa ating pong Panginoon para siya ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi dito, only then do people see their sin and ask what they must do. No? Walang nagtanong agad kay John the Baptist nung siya ay nandito sa setting na ito na anong dapat kong gawin. Anong nangyari? Nagsalita muna si John the Baptist about the message of repentance, about the baptism of the repentance. At kung mababasa natin dyan, sunod-sunod na yung nagtanong, anong dapat kong gawin? Anong dapat kong gawin? Anong dapat kong gawin? Ganon din yung mga tao natin pong sinesharean, no? After nilang maliwanagan, parang bumukas yung langit at naunawaan nila na, oh, makasalanan pala ako dahil sa sinabi mo, anong dapat kong gawin? And that is the true, yun yung totoong repentance na sinasabi po natin. No? We have two types of repentance. Una, yung tinatawag nating true repentance. Pangalawa, yung false repentance. Siyempre, may true, meron ding false. No? So, yung totoong paghingi ng tawad sa atin pong Panginoon. At pangalawa is yung false repentance. Yung repentance through outward, appearance lang. No? So, at paano natin malalaman, Pastor, na ano yung true repentance? Sinabi po sa atin yan ni John the Baptist, no? So, ang true repentance ay meron pong bunga. Okay? Ano yung bunga dyan? Sabi dyan, the demand for fruit. Sabi in verse 8, sabi po dyan ni John the Baptist, therefore, bear fruits worthy of repentance. So sa mga nag-aral po ng 7 steps at sa mga gusto pang mag-aral ng 7 steps of Christian living, so we encourage you na sumama sa mga discipleship class na katulad po nito. At kung wala pa kayo, kausapin niyo po yung mga age group leader nyo na gusto namin mas matutunan pa. Kasi yung step 1 po doon o yung unang-unang lesson doon sa 7 steps of Christian living is ano po sa mga nag-aral? Naku, nakalimutan na, Pastor. Repentance. Yan. So, sabi po doon, yung Greek word ng repentance is metanoia. Ang ibig sabihin po nito ay, it means a change of mind that leads to change of direction. Ito, hindi ko makakalimutan to, mensahe ni Pastor Ja. 180 degrees yung turn. From nandun ka sa north, pupunta ka sa south. From doon ka sa east, mapupunta ka sa west. Tulad nung inawit natin kanina, no? Ano po yung inawit natin kanina do sa prelude ng worship team? Sabi po do sa inawit natin, it's all about you, Jesus. No? From doon sa point na tayo ay nakapunto sa atin pong mga sarili, we are turning back kanino? Sa atin pong Panginoong Hesus. No? That is, it's all about, yun yung ibig sabihin nun, nung kanta na yun, no? Na dati ako ay parang lumalakad sa sarili ko na lang, and then I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you, Jesus. That is repentance, yung 180 degree change of direction. Hindi yan po yung parang nag-regret ka lang, na parang naramdaman mo na nalungkot ka lang, pero ang sabi po dito, it is turning around. Ibig sabihin, yung dating nilalakaran mo, hindi mo nalalakaran ulit. Yung dating ginagawa mo, hindi mo na rin gagawin. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng repentance. No? Sabi po ng isang illustration, meron pong isang tao, marahil marami sa atin na ganito, na nakagawa sa atin ng kasalanan, tapos magsosorry, tapos ginagawa niya pa rin, hindi po repentance ang tawag doon, o regret lang ang tawag doon. He just feel sorry about the ginagawa niya. No, pag sinabi nating repentance, hindi niya ulit gagawin yung bagay na yon. So sa context po natin, kung ikaw ay nagnakaw, at sinabi mong magre-repent ka na at di mo na ulit gagawin, anong gagawin mo? Magdanakaw ka ba ulit? Ibabalik mo kung ano yung ninakaw mo. That is repentance. No? So, sabi po dito, fruit is the visible evidence of the invisible root. Ano po yung fruit na sinasabi dito, no? So, bago natin puntahan yung mga bunga, yan, sabi po dito, interesting fact na nakita natin dito sa kung paano kinonfront ni John the Baptist ito pong mga tao na nandito, no? So in verse 8,
Sabi po dyan, do not begin to say to yourselves, we have Abraham as your father. Dahil po marami sa mga Hudyo sa panahunan po ng ating pong Panginoong Hesus, even marahil siguro sa panahon natin, ang paniniwala po nila ay kapag ikaw ay galing sa lahi ni Abraham, ikaw ay maliligtas. Kasi nga nangako ang Diyos, no, merong covenant yung Diyos, no, yung old covenant dito po kay Abraham. At pag ikaw ay galing sa lineage ni Abraham, ikaw ay maliligtas. No? Ito pong ilusyon ng mga tao, ng mga Hudyo ay binasag po ni John the Baptist. Sabi niya, siguro naisip niya yung sinasabi ano niya yung isip ng mga tao. Huwag niyo sabihin na kayo ay mula sa lahi ni Abraham, no? Sabi ni John the Baptist, out of the sovereignty ng ating pong Panginoon, yung bato na yan, pwede niyang gawin niyang anak ni Abraham, no? He says that God can raise children from stones. Sabi diyan, the axe is already laid at the root of the tree. Ano pong ibig sabihin nun? Yung palakol ay handa ng putulin yung root. Sino yung root na tinutukoy doon? That is Abraham, yung sinasabi nila na sila ay mula sa lahi na pinili ng atin pong Panginoon. Sino yung yung tree na pataas? Sila po yun. Yung bayan ng Diyos na feeling nila sila lang ang may kaligtasan. Feeling nila sila lang ang karapat-dapat, no? And that is the sovereignty ng atin pong Panginoon, no? Ano pong katotohanan pang makikita natin dito, no? Wala po sa Biblia na mabasa natin na binanggit ng ating pong Panginoon na ang Diyos ay merong apo. Meron po pa kayo nabasa dito? Apo, grandchildren, na wala po. So, ang binabanggit lagi ng ating pong Panginoon o na binabanggit na salita ng ating pong Panginoon ay tayo ay mga anak ng Diyos. So, sa madaling salita, hindi tayo naligtas dahil yung ating pong parents ay Christian na or tayo ay tumanda. Ako tumanda lang tapos yung iba lumaki sa pamilyang Kristiyano. Yung iba ay lumaki sa church, tumanda sa church, no? Hindi ibig sabihin nun na tayo po ay ligtas na. Bakit? Tandaan po natin to, that salvation is personal. Walang kinalaman yung nanay at tatay mo kung ikaw ay makakarating doon sa kalangitan. It's your personal relationship sa ating pong Panginoon. And also, yung repentance. Hindi pwede na yung pamilya mo ang hihingi ng tawad para sa'yo. Magdadasal sila doon, magbabayad doon sa kung sino man dapat nilang bayaran. At sabi ni, pagdasal niyo po ito para siya ay makarelating doon sa no, repentance is personal. And ang sabi dito ni John, a true repentance bear fruits. Bakit? If the tree does not produce fruit, ano pong gagawin? It is cut down and thrown into the fire. Ano pong, salamat po sa amen na yun, Pastor. Yan. So ano pong application ang makikita po natin dito, no? So are we relying doon sa, saan natin inire-rely yung ating pong salvation? Doon ba sa ating baptismal or baptism nung tayo ay bata? Pastor, nabautismo na ako noon, binisikan nga ako ng tubig o inisprayan ako ng ganun Ligtas na ako. Sa church attendance ba? Kapag ikaw ba ay tuwing Wednesday, tuwing Thursday ay nandoon sa church lagi, or ikaw tuwing Sunday, or pinapanalangin ka lagi ng iyong lola. Sabi po ni John, malinaw, sabi niya doon sa kanyang mga kausap sa mga Israelita, don't say to yourself, yan, you must strip away your heritage. But the question is, sa atin pong mga sarili, sagutin po natin to sa ating pong sarili. Do you personally possess a life that demonstrate a turning away from sin? Pinapakita ba natin to sa atin pong buhay, yung pagtalikod doon sa kasalanan? And only then, doon lang tayo magkakaroon ng true repentance at doon din tayo magkakaroon ng tunay na kaligtasan, no? So, nabanggit ko pa ulit-ulit yung true repentance po dito, no? At dito po tayo sa atin pong last point. So, dito pinakita po ni John kung ano yung proof of true repentance, no? Sinabi niya po ito sa mga Israelita na kayo marapit na kayong tagain at alisin doon sa ugat kasi wala kayong bunga, wala kayong pakinabang. So ano ba dapat yung bunga? Kaya tinanong, no, itong mga tao na to, ano ba dapat naming gawin? Medyo na sila sa layman's term sa atin ay parang tinamaan sila doon sa mensahe ni John the Baptist. Parang patungkol sa akin tong mensahe ni John the Baptist. Ano dapat kong gawin? At nakita po natin 3 beses tinanong para hindi kami putulin doon sa root. Anong dapat naming gawin? No? 3 beses, what shall we do? Sinabi po ni John, yung sagot, very practical. Una, generosity versus
Ayan. Yan, yung proof of repentance. Una ay generosity versus selfishness. Sabi niya in verse 10 to 11, the multitude, John says, he who has 2 tunics, let him give to him who has none. Ito po yung first mark of a converted heart. Ano yon? Tayo po ay lumalaya doon sa ating mahigpit na hawak sa mga material na bagay. No? Na dati parang ayaw nating magbukas ng palad sa iba. Pero ngayon, nung tayo ay nagkaroon ng true repentance, tunay na paghingi ng tawad sa Lord, ay nabukas natin yung ating palad sa iba. Sabi niya dyan, kung meron kang dalawa, edi bigay mo yung isa doon sa wala. No? So, maraming ganito, maraming storya ako narinig ng bata ko, mga nakakatawang istorya. Pero kung titingnan natin ang yung mensahe, medyo striking siya, no? Na yung tao binautismuhan, pag paglubog, yung kamay nakataas, yung wallet di kasama, no? Yung naging Kristiyano, yung buong katawan pero yung wallet na iwan, no? So, sabi po dito, yung kasalanan make us hoarders. Anong ibig sabihin nun? Dahil tayo ay puro, yung miisim, puro ako, nung di pa natin lang kilala ang Panginoon. Ang tendency, mag-hold tayo dun sa lahat ng meron tayo. At gusto natin puro pakabig. Pero nung makilala natin yung ating pong Panginoon, when we experience yung grace ng ating pong Panginoon, that grace makes us givers. Kung titingnan po natin sa yung sa Book of Acts, no? So, ito magandang sabihin sa mga nag-i-struggle sa giving, no? Kung titingnan natin kung paano yung mga Kristiyano noon, nung sila ay ma-convert sa atin pong Panginoon, particular Acts chapter 2 and Acts chapter 4, kung ano yung ibinigay nila doon sa mga apostol. Ano po doon nakalagay? Lahat ng meron sila. Sabi po dito, if you are truly repenting of self-worship, pinapahalagan mo masyado yung sarili mo, you will start loving your neighbor. Sabi niyo po sa katabi niyo, I love you with the love of the Lord. Yan. May sobre doon mamaya. Yan. In line with this, gusto ko lang rin po itong sabihin, no? So we are raising fund sa atin pong, and with the permission ng leadership, we are raising fund para po sa ating pong mahal na bishop. Kapon, alam ni Jenny yun, talagang sobrang, masaya ako kasi nakikita ko yung mga post, yung laki nung nakalap nila para sa ating pong bishop. So I think this is the time na tayo po naman yung, mag-give back, no, sa pagmamahal natin pong naramdaman sa ating pong bishop. Yung iba sa inyo, 20 years, 30 years kasama niyo si bishop. Ako po, 2019 nang makilala ko po kailan ba yan? 2016 pala nung nakilala ko si Ate Jenny, nakilala ko si bishop, and medyo malaki ang naging part niya sa aming relationship ni Ate Jenny. Nag-start pa lang po kami. No, so ilang years pa lang kami magkakilala ng bishop, pero yung kanyang impact sa aking buhay ay masasabi kong ganon. At di ko naman ma-compare yun sa ibang 30 years yung naranasan, no? To God be the glory sa buhay po ng ating pong mahal na bishop. So we are raising funds para sa pangailangan ni bishop as well ng kanyang family. Nawa tayo po ay maging bahagi nito, no? So next po na fruit na mapapakita po natin dito is integrity versus greed. Sabi naman po dito, dinirect naman nagtanong naman yung mga tinamaang mga tax collector, mga publicans. Isa pong kilalang publican sa Biblia ay si Zacchaeus at saka si Matthew. Yan, mga publikano, mga tax collectors, no? Sabi po diyan, to the tax collectors, he says, collect no more than what is appointed you. Ito pong mga publikano na to, itong mga tax collectors na to, ang tingin ng bayan ng Diyos sa kanya, ng mga Hudyo, mga traidor. Bakit? Kasi sila ay nagpapagamit sa Romano. Appointed po yan ng mga Romano na sila ay magkokolekta, tapos minsan pinapatungan nila, tapos minsan nilalakihan nila yung tax, no? So ina-abuse nila financially ito pong bayan ng Diyos, no? Kaya ang sabi ng ni Dijan dito ay magsisi ka. Kung ano lang yung dapat mong kolektahin, yun lang yung kolektahin mo, no? So wag mong i-extort yung bayan ng Diyos. Wag kang magpagamit doon sa bayan ng sa Roma, no? So hindi sinabi po dito ni John dito po sa mga publikano na umalis ka na diyan, iwan mo yung trabaho mo kasi makasalanan yung trabaho mo. Pero anong sinabi nila? Gawin mo lang ng tama kung ano yung trabaho na pinapagawa sa iyo, no? So gawin mo to with honesty. Sabi dito yung term na ginamit, with absolute honesty. Yan. So, ano pong illustration ang
makikita po natin dito, no? Napakadali na tayo po ay maging spiritual kapag linggo, na tayo po ay parang napakabait, tayo po ay ang term ng mundo ay banal-banal, no? So, pero napakahirap po na tayo po ay maging honest kapag Monday to Saturday. At nawa ito rin po yung maging learning natin, no? Na yung integrity, pag sinabi nating integrity, kahit walang nakakita, wala si pastor, wala si nanay, wala si tatay, ginagawa natin kung ano yung kalooban ng atin pong Panginoon. At ito yung tinuturo, sinabi, yung fruit na sinabi. Kung meron tayo nito, edi may bunga ka na, hindi ka na tatapyasin. No? Sabi po na salita ng Panginoon. And last but not the least, sabi po dito, nagtanong naman yung mga tinamaang mga soldier. No? So, sabi po dito, what will we do? Sabi, kami naman. Sabi nung mga soldier, anong gagawin namin? Sabi po dyan, yan, what will we do? Sabi po ni John, do not intimidate anyone or accuse falsely and be content with your wages. Dahil ito pong mga sundalo na to ay meron silang mga kapangyarihan, no? Meron silang mga tabak, no? Ang nangyayari ay nabubuli yung yung bayan ng Diyos. No, hindi lang basta nabubuli pagdating sa pera, minsan kapag may trip silang gustong tulad na nangyari sa atin pong Panginoong Hesus. May trip silang i-accuse of something na hindi niya naman ginawa, gagawin nila 'yon, no? Lalo na kapag feeling nila ay against sa kanila pong pangapaniniwala. No? Sabi dito, John calls for restraint and contentment sa kung ano lang yung kanilang sinasahod. No? Yun lang yung kanilang gawin. At yung bunga ng repentance dito sa bagay na ito ay makita natin kung paano mo tinitreat yung mga tao na mas mababa sa iyo. No? Hindi literal siguro na mas maliit in height, no? Pero pwede rin. Pero yung mga tao na mas, sabihin natin financially, hindi ganun sabihin natin mas malaki ang bank account mo kaysa sa kanya, or yung tao na mas superior ka sa kanya sa trabaho, or yung tao na ikaw ay mas nakakaangat sa kanya sa lahat ng mga bagay, no? Sabi dito, if you have the true repentance or the fruit of true repentance, you treat others equally. Okay? It replaces abuse with protection and greed with contentment. Dito po tayo magtatapos doon sa isang bagay na inaddress po ni John the Baptist dito po sa kanya pong mga kausap, no, dito po sa situation na to. At manonotice po natin dito sa last part in chapter 3 verse 15 to 20, basahin ko po siya. Verse 16 na lang po. Sabi sa verse 16, pagkatapos po sabihin lahat to ni John the Baptist, no, ito po yung sinabi niya. Dahil yung mga tao nag-e-expect na napakatalino naman ito, napakagaling naman ng pagkanyang sabi. Ito na kaya yung Messiah? Ito na kaya yung itinalaga? Okay? Ito na ba yung tagapagligtas na hinintay natin, no? At sabi po diyan, John answered and said to them all, as for me, I baptize you with water, but one is coming who is mightier than I, and I am not fit to untie the thong of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So, though ito pong si John the Baptist ay nag-preach ng sobrang napakamakapangyarihan, no? So powerful na ito pong mga tao ay nag-wonder na. Pero titingnan natin dito kung gaano ka humble yung puso po ni John the Baptist. At isa to sa bunga noong tunay na repentance. Tayo po ay nagpapakumbaba saan? Doon sa kapangyarihan ng Diyos. So sabi po dyan, one is mightier than I is coming, whose sandals strap I am not worthy to loose. Lagi po nating tatandaan to, na tayo po, kapag tayo ay nagpapahayag ng mensahe ng ating pong Panginoon, sinasabi natin that they must repent, they must surrender themselves sa ating pong Panginoon. Yung ating pong mensahe ng gospel ay dapat po nakapunto kay Jesus at sa kanya lang po at wala na pong iba. Tulad po ng ginawa po ni apostol ni John the Baptist. So dito, last application po natin na makikita dito ay ito, napaka-practical po nito. Paano natin mapapakita yung fruit of true repentance? Una, kapag ikaw ay estudyante, kahit talagang natitem ka na,
Huwag kang mangungopya. Pastor, pwede mo mag-AI. Kami mga teacher, okay, AI, basta aaralin mo yung sinabi ni AI. No, hindi yung pag tinanong ka ng teacher about dun sa AI na sinabi mo, hindi mo rin pala alam. So, parang cheating din yon, no? Huwag kang mag-cheat, huwag kang mangopya. Maging content ka na dun sa grade na makukuha mo. At least honest. If you are employer, bayaran mo, meron bang employer dito? Bayaran nyo po ng maayos yung inyo pong mga pinapasahod. And kung ikaw employee, pumasok ka ng on time. Lagi ko sinasabi to sa mga estudyante ko, kapag ako hindi nagtuturo, ninanakawan ko ang gobyerno. At katulad ako ng mga tao na yon. Okay? Na tinitingnan yung masama. Okay? Bakit? Kasi gobyerno ang nagbabayad sa akin bilang isa po akong public school teacher. So gawin niyo po yung inyo pong mga trabaho kung ano po yung sinasabi sa inyo ng inyo pong mga boss. No? So kung medyo susobra doon, okay na yon. No? Pero wag sana less. Kasi may mga tao nakatingin po sa atin. So, sabi diyan, true repentance shows up every aspect of your life. So recall lang po tayo. Una, so ang unang punto po natin is the preparation for repentance. Pangalawa, preaching of repentance. And last but not the least, the proof of repentance. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa iyo pong mensahe na pong narinig. Nawa kami po ay natuto. Sa aming pong buhay ma-apply nga po namin ito Panginoon. At nawa sa amin ay magkaroon kami ng bunga na sinasabi nga po ni John the Baptist dito po sa amin pong mga teksto. At makita to ng mga tao na makakasalamuhan namin Panginoon paglabas namin dito sa iglesia na ito Diyos. Sa iyo po ang papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Reflection.